I want you to listen. Nung 16 ako, nagsimula ako magnegosyo. I started the business. At nung 17 ako, I became a millionaire. And that was all after 6 months of consistency. And then after 17, nung 18 ako, nakuha ko yung unang factory facility ng kumpanya ko, KCO. And then after that, 250 employees walked in and worked with me. At hindi nagsimula ang lahat ng to nung 16 ako. Nagsimula ito nung 8 to 16 years old ako. Kasi may 5 bagay akong ginagawa from ages 8 to 16 na hindi yata ginagawa ng karaniwang bata. Hindi yan dahil mas matalino ako. Hindi yan dahil mas swerte ako. Hindi yan dahil mas magaling ako or mas masipag ako. Yung 5 bagay na yan, habits lang. Habits na pinapatibay ng panahon at disiplina. Ngayon, kung magulang ka, pakinggan mo to. Yung mga gusto mo na gawin ng anak mo, ito yon. At kung bata ka naman na nanonood, sundan mo to. Walang magic dito. Hindi mahirap to. Habits lang na dapat mong matutunan as early as now. Once again, I am Josh Mojica. Tara. Yung unang bagay. Bata pa lang ako, knowledge consumer ako. Habang yung ibang bata, naglalaro, nag-chill, Mobile Legends, laro sa labas. Habang yung iba, nagsascroll sa TikTok. Yung iba, nagfe-Facebook, nanonood ng kung ano-ano. Habang ang iba pa, na-share ng meme. Diba? Kasi uso yan meme, lalo na dati. Ako, sa Facebook, lahat ng fina-follow ko, puro facts page. Facts, F-A-C-T-S. Nagbabasa ako ng facts. Tapos sa school, kinikwento ko yan sa mga kaklase ko na tanda ko to nung grade 4 ako, grade 5, ganyan. Tapos sabihin ko sa kanila, guys, alam nyo ba na yung nag-imbento ng ilaw, yung bombilya natin, ano yan, si Thomas Edison yan. Mga ganun. 1879 niya yan na-imbento. So, ginagawa ko yun nung bata ako. Then, natutuwa yung mga kaklase ko kasi iniisip nila, ayos tong kaibigan namin yung tropa namin Diba? So ako, masaya rin ako kasi madami ako natututunan at madami ako na-share sa kanila. Ngayon, ito yung nakikita ko sa generation yun na malaking issue. Inuubos nyo yung oras nyo sa kakascroll sa mga walang kwentang bagay. At wala kayong ina-absorb na knowledge. Yung phone nyo, napupuno masyado ng entertainment at nagiging entertainment device siya. Well, dapat hindi yan entertainment device. Yan ay learning device. Yan ay business device. Yan ay tool para mag-build ka ng buhay mo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sa lahat ng oras mong nagsuscroll, ilang skill na ang natutunan mo? So that you might have to check. Ilang business model na ang naiintindihan mo? Ilang framework na ang na-absorb mo? Ilang tao ang fina-follow mo na na-i-inspire ka? Kung wala kang masagot, well, yan ang dahilan kung bakit hindi ka pa rin umaasenso or nagsasucceed. Well, right now, magsimula ka mag-consume ng knowledge. Mag-aral ka ng mga bagay na wala sa school. Punta ka sa YouTube University. Manood ka ng long-form podcasts. Maghanap ka ng gusto mong mentor na gusto mo yung buhay. Magbasa ka ng libro or even an audiobook. Mag-check ka ng mga forums ng successful people. Kasi that, matututo ka sa buhay on how to be serious. Ngayon, ito yung unang habit ng mga batang nakakapag-build ng buhay nila ng maaga. Pangalawang bagay, bata pa lang, gumagawa na ako ng mga micro projects. I call it micro projects. Kasi hindi naman to malaki, pero may output. Nilalaro ko ang Photoshop sa school. Gumagawa ako ng mga simpleng videos. May Facebook page ako para sa mga random stuff. Nag-iimbento ako ng mga walang kwentang business ideas at sinusubukan ko sila. Karamihan ng naranasan ko before, palpak. Marami akong project na hindi pumalo or hindi nag-succeed. Pero bawat project may natututunan ako. About marketing, about design, about audience, about kung paano gumawa ng kahit ano. Wala sa wala. Tanda ko pa noon, nung high school ako, I was the official photographer and videographer sa school namin. Nung first year high school ako. Imagine, first year high school, ilang taon ako dapat noon? 13, ganyan, 14. Pero ako yung official photographer at videographer ng buong campus. There are students na mas matataas sa akin, na mas twice my age kasi may senior high na noon. Pero ako yung official kasi ako yung masipag. Napakasipag kong kumuha ng video, napakasipag kong mag-photo. Imagine, lahat ng tao na nasa intrams, may photo sa akin yan. So kaya ako naging official photographer and videographer kasi gustong gusto ko din yung trabaho. Then from first year, second year, third
3rd year, 4th year, lahat ng events sa school, ginawa ko ng SDE. Wala akong camera, wala akong PC that time. Nagka-PC ako around 3rd to 4th year high school na. Nag-edit ako, nanghihiram ako. Nagsushoot ako, nanghihiram ako ng camera sa kaklase ko. Aaralin ko sa YouTube sa bahay yung Sony. Pagdating ko ng school, tsaka ko lang siya hawakan. Ito yung natutunan ko kanina. May ganito to. Alam mo ba na may ganito to? So, ginagawa ko lahat yun. I'm doing all those stuff while studying, while competing on school events, also doing my passion and adding value sa school kahit na wala naman ako mapapala. Ang napapala ko lang, plus grades, pero monetary wala. Actually, hassle pa sa time kasi nakukuha yung oras ko na mag-trip, nakukuha yung oras ko na magsaya, nakukuha yung oras ko tumambay sa kaklase, nakukuha yung oras ko mag-aral. So, I'm doing it all for the passion. So, yun yung mga tinatawag natin na micro projects. It's out of passion. The problem is, yung ibang generation ngayon, lalo na yung generation nyo, hinihintay nyo yung perfect timing or perfect idea bago kayo kumilos. Well, alam nyo walang ganun. Action creates clarity. Hindi yung iniisip mo ng buong taon yung idea, tas yan na yun. Okay? Tas saka mo lang gagawin. Hindi. Yung gumagawa ka habang nag-iisip ka, yan ang totoong learning curve. Yan ang sasabihin ko sa'yo na hindi sinasabi ng karamihan ng matatagumpay. Na marami silang failed projects bago sumikat yung viral na negosyo nila or yung successful business nila. Yung mga influencer, bago sila sumikat, madami silang nagawang video na hindi nag-viral. Bago nag-viral yung video na yan, na nasa likod niyan yung 50 videos na walang nanood. Look at KCO, Kangkong Chips. Yung akong chips ko, bago to, may ilang random businesses na nalugi. Na hindi naman ganun kalalaki. Pero very small things na hindi talaga nag-work. Ngayon, mag-build ka. Gawin mo lahat. Lahat ng trip mo, gawin mo. On how to make money, kung paano ka magkapera. Kahit ano i-build mo. Kung wala mo ng pera, basta mag-build ka. Kahit maliit lang. At kung magulang ka, bigyan mo ng tools yung anak mo. Kung kaya mong bumili ng camera, bigyan mo. Laptop, bigyan mo. Internet, bigyan mo. Pwede pang walang puhunan, pwede pa libre. Canva, CapCut, ChatGPT. Hayaan mong gumawa siya ng output, hayaan mong matutay ang anak mo. Hayaan mong mag-fail yan, hayaan mo na malugi yan, hayaan mo na matuto yan sa buhay. Kasi dapat talaga yung mga anak nyo, pinupush nyo on how to be better. Diba? And ikaw naman, kung isa kang anak, high school ka, senior high, college, or graduate ka na pero hindi mo pa alam yung gagawin mo sa buhay, just build. Just go out and build whatever the hell you want. Kasi malay mo, mahanap mo yung gusto mo, mahanap mo kung saan ka magaling, at mahanap mo kung saan ka magtatagumpay. Okay? Next. Pangatlo, one thing I always do is sinusubaybayan ko yung mga mentors. Mga mentors sa internet, yung mga idol ko. Bata pa lang ako, kilala ko na sina Andrew Carnegie, kilala ko na sina Jim Rohn, kilala ko na sina Warren Buffett, Rich Dad Poor Dad, alam ko na. Kilala ko na si Elon Musk, kilala ko na si Steve Jobs, kilala ko na si Bill Gates. Sa Pilipinas naman, kilala ko na si Sir Chinky, sina Bo Sanchez, talking about money, God. So, mga foreign mentors na mas malalaki, kilala ko din. Ginagaya ko, hindi yung lifestyle nila. Ginagaya ko yung paraan nila mag-isip. The way they talk. Yung paraan nila magsalita. Yung paraan nila mag-decide. Yung paraan nila kumilos. How they dress. How they assess. How they answer. Panoorin mo lahat ng tao na may maitutulong sa'yo, na makakapagpabago ng buhay mo. Yung iba sa generation nyo, ang kilala nyo lahat, vlogger. Kilala nyo lahat yung mga walang kwentang influencer na kung ano-ano yung pinaggagawa sa internet. Pero hindi nyo kilala yung mga taong totoong successful sa buhay. Hindi nyo kilala yung mga totoong tao na successful sa larangan na gusto nyong puntahan. Ngayon, paano ka aakyat or makaka-asenso kung yung tinitingnan mo, hindi rin naman umaasenso? Sadyang sumisikat lang. Pero pag tinignan mo yung buhay, wala naman. So, ang gawin mo today, ilista mo yung 5 taong gusto mong sundan sa larangan na gusto mong pasukin. Sports, gaming, business, entertainment, comedy, modeling, at kung ano-ano pa. Kung gusto mong pasukin yan, aralin mo at hanapin mo yung mga totoong successful dyan. Hindi yung mga taong nagko-content lang. Dapat yung may mga sariling negosyo, sariling resulta, sariling output. Dapat yung may track record. Sundan mo sila. Kasi lahat ng content nila, lahat ng podcast nila, appearances nila, libro na sinulat nila, lahat ng quotes nila, aralin mo. Makakatulong yan sa'yo. Kaya aralin mo.
Pang-apat na bagay, I can say na tight ang circle ko. I only have a very few friends. Hindi madami yung tropa ko bata pa lang. At intentional kong ginagawa yan. Kasi walang silbi magtropa ng 50 kung lahat sila walang pupuntahan at walang itutulong sa buhay mo. Ang tamang circle, dapat uncomfortable ka kapag kasama sila. Dapat may constructive criticism. Dapat may push pataas. Dapat kapag pumitik ka ng onting rat-rat, kapag may progress kang ginagawa sa buhay mo, dapat sumasabay sila. Pag nag-aya ka ng hustle, pag nag-aya ka ng grind, pag nag-aya ka mag-workout, nag-aya ka ng fitness, dapat sumasama sila. Kasi maling circle yan kung komportable ka pero hindi ka naman lumalaki. Comfort zone yung lapag mo niyan. Okay? Wala kang growth. Ano gagawin nyo? Walwal palagi? Walang ginagawa other than drinking, scrolling, joking around. Well, that's a red flag. Sorry for the bad word, pero red flag yan. Pag napansin mo, may magagandang ideas ka, pero tumatahimik lang yung mga kasama mo. Pag napansin mo na pag about growth, about success, ang sasabihin lang nila, ano yan, ang yabang mo naman. Akala mo kung sino ka na. Red flag yun. Out ka na dyan. Layuan mo na. Hindi mo kailangan i-cut off lahat, syempre. Pero kailangan mong piliin kung sino yung kakausapin mo. Dapat yung matalim lang. Kung sino yung pakakainin mo ng oras at suspendan mo ng time, energy. Sino yung nasa loob ng building mo, di ba? Treat yourself as a whole empire, a home, na hindi pwedeng makapasok dyan yung kung sino-sino lang. Yung iba na tropa-tropa mo lang naman, okay lang, kamustahan kayo. Pero kung hindi sila sasama sa trabaho, sa gym, sa pag-aaral, sa trip na may kabuluhan, well, hindi mo sila makakasama talaga. Ang samahan mo, mentors mo na lang. Okay? Kung hindi sila sasama sa late night work sessions mo, hayaan mo na. I remember when I was 13 to high school, 3 yung close kong kaibigan na nagbe-build din ng sarili nilang projects. Ngayon, lahat kami, may sariling buhay na ginagawa. Again, show me your tropa and I'll show you your future. Lastly, we're down to our last point. Bata pa lang, tinatrack ko na yung pera ko. Hindi yung sweldo. Kasi wala naman akong sahod. Yung baon ko. Kasi alam ko kung magkano yung binibigay sa akin. Tama, siguro kayo din naman. Alam ko kung magkano yung ginagastos ko. Alam ko din kung magkano yung natitira. Alam ko kung saan napupunta lahat. Ngayon, yung iba sa generation nyo ngayon, kahit may sweldo na, hindi pa alam kung saan napupunta yung pera nila. Ngayon, hindi mo tuloy mabuo yung makina ng pera kung hindi ka marunong mag-track ng pera. What you need is foundation. Kasi yan ang pundasyon. You have to learn money. What about money? How does it made? How does it flow? Pag nakikita mo kung saan pumupunta ang pera mo, dun mo may engineer yung system kung paano ba gumawa ng mas marami niyan. Now, simulan mo today. Gumawa ka ng simpleng spreadsheet or even notes sa notes app ng iPhone. Pwede na. Galing saan tong pera na to? Papunta saan to? Magkano natitira? Paano ko tipirin to? Paano ko gawin to? Paano ko mabili to? Sa loob ng 30 days, makikita mo yung pattern. Makikita mo yung money leaks. Yung mga gastos na hindi mo namamalayan na kumakain ng pera mo. Yan ang unahin mong i-fix. Lahat ng batang mayaman na kilala ko, alam nila yung flow ng pera nila. Kahit yung kasing edad ko na may negosyo, sila mismo yung nagmo-monitor ng sarili nilang balance sheet at hindi yung accounting lang nila. Unless at a certain point, lumaki na ng todo yung business mo na hindi ka na kailangan pang mag-check ng balance sheet. At ang titingnan mo na lang, gross, net, OPEX, CAPEX, and everything. See? There will come a time na mangyayari yun. Pero sa ngayon, know your numbers. Okay? Yan yung 5. Una, knowledge consumer ka dapat. Magbasa ka, manood ka ng knowledge content. Hindi yung entertainment lang. Iwasan mo yan. Focus on serious life contents. Then after that, produce ka. Produce ka, mag-content ka. Gawin mo. To know and not to do is not to know. So, gawin mo. Pangalawa, micro projects na may output. Mag-build ka kahit maliit lang, out of passion kung ano trip mo gawin mo. Pangatlo, mentors. Hindi peers lang ang sundan mo, hindi pamilya lang ang sundan mo, hindi kaibigan lang ang sundan mo. Ang sundan mo, yung mga taong totoong umasenso sa buhay. Pangapat, fix your circle. Dapat maliit lang ang circle mo. Yung mga taong sumasabay sa direction na gusto mong gawin. Panglima, money tracking from a very young age is very important. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Kung magulang ka, yan ang itanong mo sa anak mo. Bago mag-17, kayang-kaya na niyang i-build yung foundation na ginawa ko para maging batang milyonaryo. Kung bata ka, walang gabay, ngayon mo simulan. Hindi importante yung edad mo, tandaan mo yan. Doesn't matter. Age doesn't matter.
Promise. Ako, proven ko yan. Mas maaga mag-start, mas malaki yung ipon mo, mas malaki yung oras mo, mas malaki yung room for growth. Wala. Ito na yung pinakabata na pwede ka mag-start. So sa June 28, gagawa kami ng Makina ng Pera Masterclass. It's an online event. 6 hours live yun. 7 speakers and we will discuss ng malalim all the frameworks na ginamit ko and ng mga mentors na nasa loob on how to become very successful at a very young age. Kung gusto mo ng deeper version ng lahat ng sinabi ko ngayon, pumunta ka sa Makina ng Pera Masterclass. Doon mas matututo ka. Register ka dyan sa baba. If you're a kid, a student, kung employed ka, kung unemployed ka, if you're retired, o kung gusto mo magtayo ng business, kung magulang ka, pwede rin. Pumunta ka doon. Kasi sa masterclass na yon, lahat ng mentors doon, magkakaiba din naman sila ng pinagdaanan. Kaya masasabi nila sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Naka-early bird pa tayo ngayon. Tataas yan after June 21. So, register sa link sa baba to join us on June 28. Makina ng Pera Masterclass. Hope you guys enjoyed this video. Hope you guys learned. Always remember, I'm watching from afar. This is Josh Moica, watching from afar.